A few months ago, challenge nito ni ano, challenge ni FLM ang LTO na makikipag-ano daw siya, makikipagwalangyaan daw siya kay Mr. Lacanilaw ng LTO. Idedemanda rin daw niya. No, panoorin natin ito. Tapos ano naman nangyari? No, 'yun yung tanong natin eh. Wala naman nangyari, 'di ba? Sasariwain natin no yung away niya ni FLM kay Mr. Lacanilaw ng LTO, no. Ito yung panahon na hindi pa siya ganun ano, hindi yung araw-araw pa siya nagla-livestream. So, panoorin natin, no. Part ito ng effort natin na hindi maalis sa utak natin ito si FLM, no. Anyway. Magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali sa inyong lahat. Pasensya na kung maingay dito. Andito ako sa Taft, no? Taft Avenue, Manila. No, kaya maraming sasakyan yung tunog. So anyway, alam niyo na maraming gumawa ng content about LTO at saka FLM, no? Pero ako, syempre re-react natin 'yan, no? Sabi nga ng mga kritiko dito sa YouTube, no, katas na katas daw. Pero yung mga ano nila na yan, yung mga comments nila na yan will not stop me from exercising my freedom of speech. Okay, so lalo na't hindi naman bawal at wala namang akong nilalabag na batas. So, pakinggan natin to, no? Si FLM ay bumuelta sa LTO. No, at pakinggan natin. Okay, so nakuha ko ito kay Ramil Coriano. Okay, so let's start. Talagang kinall out nyo ang LTO? Ayan, kinall out nyo ang LTO para labasan ako ng show cause order. LTO! Ako naman na magkoko. Okay, so nilabasan siya ng show cause order. Remember na ang show cause order ay pinagpapaliwanag lang siya, no? Basically, pagka nakatanggap ka ng show cause order, hindi pa yan kaso, no? Part 'yan ng due process na ikaw ay sinasabihan na binibigyan ka ng chance na magpaliwanag kung bakit kanila hindi dapat kasuhan o bigyan ng sanction, no? So, at saka alam naman natin kung sino yung reason kung bakit siya na show cause order, no? Alam niyo na 'yan, no? Nanonood naman kayo siguro ng ibang live at saka ibang video ng iba nating mga kasamahan dito sa social media. So, ayan, binigyan siya ng show cause order, tapos nag-iiyak siya. Sabi niya, bumelta siya, no? Pakinggan natin. Call out sa inyo kaya? Call out niya daw yung ano. Paano na itatransfer ang mga nakaw na sasakyan? Dahil ako, biktima ako niyan, ha? Biktima daw siya ng nakaw na sasakyan tapos na-transfer, no? Pakinggan natin. Yung sasakyan ko, ninakaw, na i-transfer sa ibang may-ari. Okay, yung sasakyan daw niya na-transfer na punta sa ibang may-ari. Okay, yun yung sabi niya. Paano natatransfer ang nakaw na sasakyan na walang deed of sale? Tama, hindi naman kasi pwedeng i-transfer ang isang sasakyan na walang deed of sale o walang deed of donation, no? Mula doon sa may previous registrant. Okay, previous registered owner. Sa original na may-ari. Total, kinall out nyo naman ako eh. Di ba? Hindi ka kinall out, binigyan ka ng show cause order. Magkaiba yun. Pagka sinabing kinall out, inaano ka yung ginagawa mo ngayon, nagko-call out ka, no? Nagngangawa ka tungkol sa isang ano. O kaya, para mas maganda yung word, no? Ang pagka-kinall out mo, ibig sabihin, kinuha mo yung atensyon informally. Pero ito, formal yung pagbibigay ng show cause order sa'yo. Hindi yung call out, no? Kasi pero binigyan ka ng formal na ano, pag sinabing formal, ibig sabihin may letter, no, na sasagutin mo within a particular time kung ilang araw yung nilagay nila doon. So, tuloy natin. Pero alam mo, natutuwa ako dahil kinall out ako ng basher. Yung mga lahat, konting pagkakamali. Ako ho ay talagang konting pagkakamali yung konting pagkakamali pala na nag-YouTube ka o kaya nag-TikTok ka, nag-video ka, nagla-livestream ka, tapos nagbabasa ka ng mga comments habang nag-drive ka. Konting pagkakamali yun. When you are using the road, na pwede kang makadisgrasya.
So no, hindi yung patsi-patsi na ano. Pwede kang makadisgrasya diyan, tumatawid sa pedestrian. No, tapos yung 'di ba in effect sa Pilipinas yung tinatawag nating last clear chance doctrine. No, kahit yung nasa harap mo tatanga-tanga, kung ikaw yung nakatama sa kanya, ikaw yung may kasalanan. No, so no, hindi justifiable yan na konting ginagawa lang. Ang shaky so ay nandito lang sa labas ng gate namin. At yung gate within the road of the subdivision road. Hindi totoo. Ang shakies na tinutukoy niya, walang shakies na nasa loob ng subdivision. Walang shakies na nasa loob ng tawag dito ng gated subdivision. Kung mapapanood niyo yung sinabi ni Baarde, no, yung tatanga-tanga niyo, naniwala na naman kagad dito. No, may problematic itong rant niya dito mamaya, no. Kung papanoorin niyo si Ferdinand Baarde, pinagtatanggol na naman ito. Sabi niya, hindi daw nag-a-apply ang seatbelt law at saka yung anti-distracting law sa loob ng subdivision. Wala naman nakasulat dun sa batas na exempted yung mga nasa loob ng subdivision. Pero technically kasi private property yun. Pero just the same, no? Pwede pa rin i-invoke yun kapag kami mag-i-invoke. Merong nag-invoke, so sorry ka. Diba? Okay, tuloy natin. Aguirre. Okay? Kami na may bayanihan. Hindi ko nabasa na bawal palang hindi naka-seatbelt sa loob ng subdivision. Kung walang nakasulat sa statutory construction o kung paano i-apply ang batas, ang mga exception ay laging nakasulat. Kapag ka-exempted, dapat nakasulat yun. Kung hindi in-exempt, ibig sabihin hindi yun exempted. Basically, ganun yun. So wala namang nakasulat sa batas na seatbelt law na exempted yung mga nasa loob ng subdivision. No, so dahil hindi exempted yun, hindi yun exempted. No, ganun lang pagka sa statutory construction, pag sinabi ng batas at wala siyang pinrovide na exemption, hindi exempted. No, hindi exempted yun. Except kung kailangan mong construe. Magkaiba kasi yung construction at saka interpretation, di ba? Pero it's pag sinabi natin wait lang. Okay, so magkaiba kasi yung construe at saka construct construe at saka interpret, no? Magkaiba yan. Okay, so ito pag sinabi natin construe, okay, wait lang. Inaano ko baka kasi magkamali ako, ayoko magturo ng mali sa inyo, no? Ayoko mag-provide ng information na mali, no? Okay, pag sinabi nating interpretation, yun yung proseso ng i-determine mo yung plain meaning ng text. So, pag nakasulat sa batas kung ano yung exempted, kung ano yung nakasulat sa batas na exempted, yun lang ang exempted. Except kapag kinonstrue mo, tapos construe, ibig sabihin naman ng construe, yung i-resolve mo yung hindi, kunyari, magulo yung nakasulat sa text. Titignan mo kung ano yung intent ng batas. No? So, hindi mo ma-interpret kasi magulo. Ang hirap, pwede mong ma-interpret ng both ways, no? Pwede ba o hindi. So, titignan mo yung kung ano yung intention ng batas. So, titignan mo yung tawag dito, yung mga congressional hearing. Hindi congressional hearing. Yung mga readings niyan, no? Tsaka yung mga debates, mga congressional mga journals kung paano sila nag-arrive sa batas na yan, no? So, pero kung hindi ka naman aabot dun sa construction na part, yung hindi mo naman i-construe, interpret mo. At number one rule ng interpretation ay kapag plain at saka malinaw kung ano yung sinasabi ng batas, i-enforce na lang yon. No? Hindi na kailangang i-construe kung malinaw. So, at wala namang nakasulat na exemption sa batas, ibig sabihin walang exempted. Now, pag kami nakasulat na exemption,
Kung ano lang yung sinulat na exemption, yun lang yung exempted. Okay, in this case, dito sa pinagsisigawan nito ni FLM, no, sa buwelta niya, walang nakasulat doon sa kaso na tungkol sa subdivision. Kung walang nakasulat tungkol sa subdivision, ibig sabihin hindi ine-exempt yung mga nasa subdivision na mag-set ng seatbelt. Simple as that. No, hindi na natin kailangang pahirapan pa yan. Okay, so pakinggan pa natin. Ang tagal mo na maoblo. Oh, sige. Hindi ko alam yan na bawal pala ang hindi naka-seatbelt sa loob ng subdivision. Usually, At saka, hindi rin defense na hindi mo alam. No? Article 3 ng Civil Code, nakasulat doon, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. So, ibig sabihin, hindi dahil hindi mo alam ang batas, hindi mo susundin. Ano? Ang presumption, alam mo yung batas. Conclusive yon at hindi mo marerebat. So, hindi mo pwedeng sabihin, ay, hindi ko alam, hindi ko alam. Bakit? Bakit ganyan yung rule? Kasi pag nahuli ka ng something at pinapayagan yung ignorance of the law as a defense, eh di sasabihin mo lang, ay hindi ko alam na bawal pala magdakaw. Di ba? Magtatanga-tangahan ka na lang ngayon. So para hindi magtanga-tangahan yung mga tao, no? Ang ginagamit natin na doctrine ay ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Huwag niyong isipin na sa Pilipinas lang yan. In fact, minana natin yan sa mga sa Roman law. At ang Roman law ang ginagamit na law sa buong Europe, no, at saka in fact hanggang sa Amerika, dahil European laws ang ginagamit natin actually in fact sa buong mundo, no. Ang legal maxim nga niyan kasi 'di ba Roman law nga. 'Di ba? Ignorantia legis non excusat. Ignorance of the law does not excuse you. No? Ignorantia legis non excusat. Okay, so walang irrelevant kung hindi mo alam, no? pag nagdadrive ako, magsi-seatbelt na ako pagpapasok na ako sa any national road. But within the subdivision road, hindi ako nagsi-seatbelt. Okay, so I think mahaba pa to mahaba pa. Pero ito yung takeaway natin, no? Walang naniniwala na nasa nasa Shakey's ka. Walang naniniwala na nasa loob ka ng private subdivision nung hindi ka naka-seatbelt at nag-video ka doon. Pangalawa, even if nasa private subdivision ka, it does not excuse you. No, kasi wala namang exception na nakasulat doon sa seatbelt law about sa loob ng subdivision. Okay, pakinggan pa natin siya, no? Nasa loob ako ng subdivision eh. Ang patakbuhan mo lang naman dito, 20. 20. Sa tingin nyo, mga kababayan, no, yung mga nakikinig sa akin, mag-comment kayo dyan sa baba. No? Sa tingin nyo ba, yung takbo ng sasakyan ay determinant ng application ng seatbelt law? Ibig ko sabihin, dahil ba 20 kilometers per hour yung takbo sa loob, ibig sabihin, sa loob ng subdivision, ibig sabihin, hindi na nag-a-apply ang seatbelt law? Comment yes and state your reasons, no, para lang meron tayong pag-usapan. By the way, magkakaroon pala ako ng isa pang segment, no. Yung isa-shoutout ko yung mga nagko-comment, no. Katulad ng ginagawa ni Bungo dati. Anyway, tuloy natin. Di ba? So, pag palabas ko ng highway, halimbawa, lalabas na ako ng sukat. Yan. Bago pa lang ako, paglabas na ng subdivision, magsi-seatbelt na ako. Napaka-absurd naman na, ay, labas na ako ng subdivision, sige na, mag-seatbelt na ako. No, it doesn't work with that way. Basta pag ikaw ay nakasakay ng sasakyan at ikaw ay law-abiding citizen, hindi mo na kailangang umabot ka ng national highway para mag-seatbelt. At saka at the same time, hindi mo rin pwedeng i-invoke yan para ma-excuse yung pagla-live mo at pagbabasa mo ng comments habang nagdadrive ka. Yun. So, tama, maganda rin yung bantay sarado nyo lahat ng aking ginagawa at nakikita ko yung aking kamalian. Kasi kayo na yung nagpapaalala sa akin eh. Wow! Sobrang humble pala ng ating idol. So, tigilan na natin yung pagpuna sa kanya, no? Kasi
Humble naman pala yung ating idol, no? Tuloy natin. Ay, mali yan. Okay. Maraming salamat to. Ngayon, ako lang ay magtatanong. Dahil dyan sa pag-call out nyo, biruin nyo, nandun lang ako sa may Pizza Hut. Nasa gate lang namin yun. Pizza Hut. Hindi ba Shakey's? Ay, siyempre, papasok na rin ako sa subdivision, loob ng ng kung saan ako nakatira. Ay, hindi na ako nag-seatbelt. Usually, kasi wala naman Kumbaga, wala naman traffic light. Nagets nyo? So, hindi traffic light ang determinant ng kung dapat ka ba mag-seatbelt o hindi. Ang determinant ng pagsusot ng seatbelt ay kung nakasakay ka na ba sa sasakyan o hindi. Kapag nakasakay ka sa sasakyan, yes, you need to wear your seatbelt. Now, baka sabihin naman ng mga nakikinig dito, no? Baka sabihin naman ng mga nakikinig dito, ay hindi naman nasusunod yan eh. Doesn't matter, pakibasa natin yung Article 7 ng Civil Code, no? Okay, yan. Laws are repealed only by subsequent ones. So, yung mga batas ay nare-repeal lang o napapawalang bisa lang ng mga batas na sumunod doon. Ibig sabihin, pag may isang batas at para ma-repeal yan, kailangan mo ng isang pang batas para ma-repeal yun. No? Yung batas na yun, sasabihin niya, the provisions of former law, blah, blah, are thereby repealed. Okay. So, ibig sabihin, pagka may batas at yung non-observance dyan, ibig sabihin yung kung hindi man yan na-enforce sa isang lugar, ay hindi excuse. Okay, babasahin ko ng buo para madali niyong maintindihan. Laws are repealed only by subsequent ones, and their violation or non-observance, hindi sinusunod, shall not be excused by disuse, custom, or practice to the contrary. Sa Tagalog, ang batas ay nare-repeal lang ng ibang batas. At ang paglabag dito, hindi pagsunod dito, ay hindi ma-excuse nang hindi paggamit ng batas na yon or kung yung custom mo nakasanayan doon sa lugar. O practice to the contrary, okay, nalabag doon. So pagka ibig sabihin yan, nakasanayan nyo na hindi mag-seatbelt sa isang lugar, it doesn't mean pwede na hindi mag-seatbelt. No? So hindi mo pwedeng, hindi mo pwedeng i-invoke na, yung hindi naka-seatbelt yun, bakit ako hinuhuli mo? Sorry ka na lang, nahuli ka eh. No? Sorry ka na lang, nahuli ka. Ganun lang yun. Ganun lang yun, kulaong. No? Pasensya ka na, pero na-call out ka. No? Na-call out. Ikaw yung nakita. Kasi, viral ka naman talaga kasi nakita ng LTO. Hindi mo pwedeng sabihin, ba't hindi mo hinuli? So, di ba? At saka bawal pala yun. Kahit nasa loob ka ng subdivision, bawal na hindi mag-seatbelt. Ay, maraming salamat to. At nakikita niyo yung aking pagkakamali. Madali nang itama yan. Wow. Kaya, kung yung maliit na bagay nakita ng LTO, bakit yung complaint ko hindi nila makita? Bakit yung sasakyan ko, Ayan, punta tayo dyan. Hindi ko napapahabain to, no? Kasi lagpas na rin ako sa time allotted. Kasi lagi lang ako 15 minutes. Ang ina-argue niya, bakit daw yung nanakaw na sasakyan niya, nalipat yung pangalan, nanakaw nga yun. Paano nalipat yung pangalan nun sa iba? Ngayon, hindi yan depensa doon sa kaso mo. Even if nangyayari nga yan, tinutukoy mo, hindi mo pwedeng i-invoke yan para tawag dito, ma-absoluto ka, magkaroon ka ng absolution doon sa ginawa mo. Isa pa, napakahirap paniwalaan kung nangyari ba talaga sa iyo yan. Kasi kung totoo yan, di sana nagpakita ka ng complaint na talagang nag-complain ka nga, na talagang meron ka nga nawala na sasakyan na subsequently nagkaroon ng registration sa ibang pangalan. No? Ang hirap mo paniwalaan, pero syempre merong mga tao na katulad ni Ferdinand Baarte na ang bilis-bilis maniwala, no? Pinag niya kagad.
pinaniwalaan ka kagad yung mga sinasabi mo, batas para sa kanya, hindi talagang ano, no, parang salita ng Diyos yung mga sinasabi mo para sa kanya. Sa dulo nito, pakinggan natin. Na bawal pala ho na huwag mag-seatbelt sa loob ng subdivision. Ulit-ulit. Kinall out lang ho kayo ng mga basher ko, sinokos order nyo ako. Maraming salamat po. Sasagutin po namin yan. Sinuspindi nyo yung lisensya ko, okay po. Tandaan niya, sinabi niya, sasagutin po namin yan. Maghahanap pa ho ako ng driver. Paghahanap na siya ng driver. Ang dami mong pupuntahan, no? Pupunta ka sa... Paano yan? Nasa Isabela yung kaso mo. Paano ka ngayon magdadrive papunta doon? Nung nakaraan, nagka-grab ka na nga. Diba? So... Pero baka naman pwede ko rin kayo i-call out dahil ang galing-galing nyo po. Yung maliit na bagay, nakita nyo, Yusek Lacanilaw, Marcos Lacanilaw. Baka pwede ko rin ho kayo i-call out. Bakit ho yung sasakyan ko naninakaw? Oh, Marcos Lacanilaw, no? Talagang kinall out niya yung Yusek. No? Yung Yusek naman, hindi naman yung reason kung bakit ka nawalan ng... Bakit ka nagbinigyan ng show cause order. Na i-transfer sa ibang pangalan. At hanggang ngayon, hindi nyo pa ho nare-resolve. Yun naman pala, hindi mag-file ka ng kaso sa ombudsman. Nakita mo na meron kang ano, o kaya mag-file ka ng kaso, mag-file ka ng kaso sa ombudsman kasi mali, hindi nila ginagawa yung trabaho nila, di ba? Pero ang tanong, nasaan yung complaint? Meron ba? Pakita mo yung complaint. Sa yabang mong yan, malamang ipapakita mo yung complaint. Kung meron. Kasi hindi nga complaint at saka hindi nga papel na para sa ganung bagay, pinapakita mo. Bakit yan? Yung particular na yan, hindi mo maipakita, di ba? Sa yabang mong yan, kung hindi mo ipapakita, hindi totoo. Yun yung presumption tungkol sa'yo, no, FLM. Yun. Talagang kinall out nyo ang LTO? Okay, yun lang, no? Kinall out. Okay, pero meron pa yan yung nagbanta siya na yan, kakasuhan niya daw sila ng Lacanilaw. Well, bring it on, no? Maganda yan. Kasi pag nangyari yan, gagatasan namin. Goodbye!